lang sa'yo, pati sa anak mo, pati sa magiging apo mo, at sa salit-saling lahi na magtatapat at maglilingkod sa Kanya. Psalms chapter 42, let us read verse 4 and verse 5. Praise the Lord. Ang mga bagay na ito ay aking nakakalaala at namululumo ang aking kaluluwa sa loob ko. Then, Kung paano ako'y nagpatuloy at pinatumayan ko sila sa bahay na may tinig na kagalakan na pagpupuri, na isang karamihan na nagtitiwang ng kapistahan. praise the Lord. Gusto kong pakinggan natin at masdan natin yung verse 4. Balikan lang natin, Mr. Sel. Ang sabi mo doon, at pinatnubayan ko sila sa bahay ng Diyos na may tinig ng kagalakan at pagpupuri, na isang karamihan na nagdidiwang ng kapistahan. Verse 5. At bakit ka nang lulumo? Tinatanong ni David ang kanyang kaluluwa. Siya'y nasa bahay na ng Panginoon at ang wika niya sa kanyang sarili, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Then, At bakit ka nababagagan bakit sa loob may ko? kabagabagan sa iyong loob? And then, Umasa ka sa Diyos, umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa sapagkat Kanya. pupuri ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Praise the Lord. This morning, nais kong mangaral sa inyo ng isang aralin. Pamamagatan po natin itong the power of worship. The power of worship. Please be seated. God bless you. Before anything else, mga kapatid, let's talk about power. Ito muna ang ating bigyan daan. Meron pong tatlong kahulugan ang word na power at depende po ito kung paano natin gagamitin. Power means the ability to act or produce an effect. Yan ang ibig sabihin ng power. Another meaning ng power ay possession of control, authority, or influence over others. And then yung pangatlong kahulugan ng power ay physical might, mental or moral efficacy, political control, or influence. Alinman sa tatlong ito, ang kahulugan ng power na nais niyong maging kahulugan. All that three speaks about command, authority, and effect. Kung ang power ay may mga components or elements, ang worship naman ay mayroong dalawang profound elements. Ulitin ko po, ang worship ay mayroong dalawang elemento, and that is celebration and proclamation. This is the two elements of worship, to celebrate and to proclaim. Ang word na worship ay mababasa natin sa Biblia from Genesis to Apocalypse 188 times. Yung word na worship. Sa Old Testament, binanggit ito mga kapatid 115 times, at sa New Testament, binanggit ito 73 times. So all in all, ang worship ay mababasa natin sa Bible 188 times. Listen, ang word na worship ay sadyang malalim. Ulitin ko po, ang word o ang salitang worship ay sadyang malalim. Why? Brother Emer, ask me why. Why? It is because ang word na worship ay hindi maaring ibigay o ipatungkol o ipahayag sa kanino mang iba. Hindi po, mga kapatid. Example, you can love God, you can use this word also to your parents or to your loved
ones or to your family. Like for example, I love my parents, I love my wife, I love my husband, I love my family, I love you all. Yung salitang love, pwede mong ibigay kahit kanino. At para ma-distinguish mo ang pagkakaiba ng love, mga kapatid, kinakailangan mo bang puntahan ang Greek Bible? Sapagkat sa Greek Bible, yung salitang love ay may 2 o 3 meaning. Example, yung word na agape, yan po'y divine love. Sa Diyos lang yun. Yung salitang pilyo, na ibig sabihin ay love, love din, pero patungkol yan sa ating mga mahal sa buhay. My point is, yung word na love, pwede mong i-address sa Diyos, sa tao, sa mahal mo sa buhay, o sa kanino mang iba. But the word worship, hindi mo siya pwedeng ibigay sa tao. Sa kapwa mo, sa mahal mo sa buhay. Ang salitang worship ay tanging sa Diyos lang iniuukol, mga kapatid. Kaya nga malalim ang kahulugan ng salitang ito. Why? Kasi sa Diyos lang siya ipatutungkol. Sa Diyos lang, mga kapatid. Kaya yung awit nating I worship you, Almighty God, there is none like you. Tama yung kanta na yun, mga kapatid. Why? As I said, Diyos lang ang pwedeng pagbigyan, paglaanan, pagtukulan ng salitang ito, mga kapatid. Praise! You can praise God. At pwede mo rin gamitin yan sa mga lingkod ng Diyos na nag-effort o nagpagal sa iyong kaluluwa. Mga taong gumawa ng mabuti, maaari mo rin silang purihin sa mga nagawa nila. Oh Brad, okay yung ginawa mo, magaling ka, ipagpatuloy mo yan, pagpalain ka ng Diyos. Pwede mo rin purihin yung iba, pero yung worship, hindi pwedeng ipatungkol sa kanino man. Sa Diyos lang talaga. Hindi mo pwedeng sabihin, oh naku, Brother Alex, napakagaling mo, I worship you. Hindi pwede na sa Diyos lang talaga yung word na worship. Yung love, pwede yun. Ipatungkol mo sa iyong asawa, kaibigan, kamag-anak, mahal sa buhay. Yung praise, pwede rin ipatungkol kahit kanino. But as I said, Brother Ever, yung worship, sa Diyos lang yun. At walang ibang pwedeng pagbigyan ng salitang worship, kundi ang Diyos lang, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Worship belongs to God. Somebody or everybody worship the Lord. Come on. Let's clap our hands unto the Lord. Let's praise, let's worship the Lord. Hallelujah. There are two profound elements of worship. As I said, number one is celebration. What is celebration? Celebration is an occasion by engaging enjoyable. Mark that word. Yung salitang celebration, mga kapatid, walang halong kalungkutan yan. Wala naman nagsiselebrate, mga kapatid, na gumagawa. Wala. When we say celebrate, tumatalon, lumulundag, tumatawa, humahalakha, sumisigaw sa kasiyahan. Why? Celebrate nga eh. At walang nagsiselebrate na ang mukha ay talunan. Wala. Walang nagsiselebrate, mga kapatid, na pasan-pasan niya yung mundo. Wala. Yung nagsiselebrate ay nagkagalak, mga kapatid. A typical social activity. Praise the Lord. When we say celebration, masaya, may kagalakan, mga kapatid, may sayawan. That is why we dance in the Lord. At ginawa natin yan kanina, mga Lord. May awitan. That is why we sing praises unto His name. Because worship is celebration. Worship is celebration, mga kapatid. Ang Israel ay nagdiwang ng kanilang Independence Day. Taon-taon. Ito'y buwan, mga kapatid, ng Mayo 14.
Yum Yahat Samo. Ngayon, ang kanilang sineselebrate ito. Malapit na. Ipinagdiriwang nila ito dahil noong taong 1940, dineclare ng UN ang kanilang kalayaan bilang lehitimong bansa. Ulitin ko po, year 1948, dineclare ng UN na ang Israel ay lehitimong bansa. Bagamat some Arab nation refuses to acknowledge her existence, pero nanalo pa rin sila. And you know what? Ito ang good news. Ang bansang Pilipinas, ang kaisa-isang bansa sa Asia, ang pumirma, pumabor, nag-yes sa 181 resolution na ang Israel ay kilaling lehitimong bansa. Pilipinas, kinakailangan makuha, mga kapatid, ng Israel ang 2/3 majority. Kinakailangan nila ng 1 vote para sila'y kilaling lehitimong bansa. And this is the good news. Pilipinas ang gumawa nun. Pilipinas ang nag-vote for yes na ang Israel ay kilaling ng lehitimong bansa, mga kapatid. Praise God. Philippines is the tiebreaker na nagboto ng yes for Israel. Kaya ng Israel, ang laki ng utang na loob sa Pilipinas. Hallelujah. Kaya nga meron tayong diplomat relationship sa bansang ito, mga kapatid. Ngayon, minsan nagpapalit ng araw yung kanilang celebration, praise God, ng Independence Day, sapagkat pag tumama yan sa panahon ng Shabbat, inilipat nila yung kanilang celebration. Pero pag sinelebrate nila ang Independence Day nila, sineselebrate nila yan ng may kasiyahan. Dinidisplay nila yung kanilang flag, may family gathering, family meeting, fireworks, picnic, concert, mga kapatid, from sunset to sunset. Ganito nila ipagdiwang yung kanilang kalayaan sa ating mga Kristiyano. We celebrate also the goodness of God, His blessing to us, His protection, His salvation. That's why we worship God at ginagawa natin yan ng may kagalakan at kasiyahan sa ating mga puso, mga kapatid. Why? Kasi ikaw ay tunay na pinalaya ng Diyos mula sa pagkabihag ng kaaway, mula sa kasalanan, mula sa gapos, mga kapatid, ang tanikala ng kaaway. Hindi ka ba sasamba, magse-celebrate, mga kapatid, praise God, sa oportunidad, sa pribilehiyong ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Everybody say Amen. Amen. Psalms 122, verse 1. Ito ang sabi ni David. Ako'y natutuwa. Ako'y natutuwa ng kanilang sabihin nang sa akin. sabihin nila sa akin, nang anyayahan nila ako, na ano? Tayo magsiparoon sa bahay ng tayo'y pumunta sa bahay ng Panginoon. Nang si David ay anyayahan at sinabi kay David, o halika, pumunta tayo sa bahay ng Diyos. Ang sabi ni King David, ako'y natuwa. Nung sabihin nila sa akin, halika, pumunta tayo sa bahay ng Panginoon. Why? Sa bahay ng Panginoon, may pagpupuri, may pagsamba, may pag-aawitan, may celebration sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. Psalms 100, verse 1 up to verse 5, kindly. Ito sa bahay ng Panginoon. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Sa bahay ng Panginoon, inuutusan tayo ng Diyos na tayo'y magkaingay. Hindi lang basta mag-iingay, kundi mag-iingay ng may kagalakan sa Panginoon. Kayo ng lahat ng lupain. Verse 2. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Maglingkod ng Panginoon. may kasiyahan sa Panginoon. Lumapit sa kanyang harapan ng may awitan. Verse 3. Alamin ninyo na ang Panginoon ay isang Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y kaniya. At tayo'y kaniyang bayan at mga tupa ng kanyang Verse pangkulan. 4, kindly.
Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan. Pumasok kayo sa pintuan. Pumasok kayo sa gate na may na may dalang pagpapasalamat. Then, at sa kanyang looban na may pagpupuri. may dalang pagpupuri sa ating mga puso. Tuloy. Nagpapasalamat tayo sa Kanya. Tuloy. Ang kanyang At pangalan. nagpupuri sa Kaniyang pangalan. Praise God. Verse 5. Sapagkat ang Panginoon ay For the mabuti. Lord is good. At ang kanyang kagandahang loob And ay His magpakailanman. mercy endureth forever. At ang Tuloy. kanyang pagtatapat And ay His sa lahat ng faithfulness, salin-salin. ang kanyang pagtatapat, hindi lang sa iyo, pati sa anak mo, pati sa magiging apo mo, at sa saling-saling lahi na magtatapat at maglilingkod sa Kanya. Magtatapat ang Diyos, mga kapatid. Tingnan niyo po, ganito, dinisplay, pinakita, sinabi ni David, mga kapatid, sa Biblia, kung paano sumamba sa Diyos. Now, tingnan din po natin, mga kapatid, ang worship leader ng Bible, si David, kung paano niya ipinakita yung pag-worship sa lahat ng bayan ng Israel. Ikalawang Samuel, Kapitulo 6, versikulo 13, patuloy. At nagkagayon ng yaong mga nagdadala ng kaba ng Panginoon ay makalakad ng 6 na hakbang at siya nag-aait ng isang baka at isang pinataba. Tingnan nyo yan, mga kapatid. Ang kaban ng tipan, ito, alam na nyo yan. Napag-usapan na natin yan before. Ang kaban ng tipan, nakuha yan ng mga Pilistiyo. Sapagkat sa kagagawan ng mga saserdoting iskalawag, mga saserdoting hindi tapat sa Diyos. Yung kaban ng tipan, nakuha ng Pilistiyo. That time, ang hari ng Israel, si King Saul. Matagal na panahon, ang Ark of the Covenant, which represent the presence of the Lord, matagal yan na nakuha ng Pilistiyo. Time yan ni King Saul. Pero nung si King David na ang maghari, hindi siya mapakali, Brother Alex, na siya yung king ng Israel, pero yung presence ng Lord wala doon sa Israel. So therefore, pinakuha niya, mga kapatid, ang Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, the time na kay Obed-Edom. At kung nasaan ang Ark of the Covenant, nandoon ang blessing ng Panginoon. Ang nangyari, mga kapatid, to make the long story short, nung tinatravel na nila yung Ark of the Covenant para dalhin sa Jerusalem, mula kay Obed-Edom, papunta, mga kapatid, ng Jerusalem, sapagkat doon talaga nakalagak ang Ark of the Covenant. Nung kanila itong tinatravel, sabi po ng Bible, nagkagayon, nang yaong mga nagdadala ng kaba ng Panginoon, yung mga saserdote, buhat-buhat nila yung Ark of the Covenant. Kapag sila'y nakakalakad na ng 6 na hakbang, yung pagpito noon, nagpupose sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-6, mga kapatid, na hakbang, pupose ang bayang Israel. Ano gagawin nila? Mag-aalay sila. Mag-ahandog sila. Magbibigay sila ng pasasalamat sa Diyos. At sasayaw sila dito. Hahakbang na naman sila ng 6 na hakbang. Yung pang-7 noon, pause na naman sila. Mag-aalay na naman sila ng hayop. Magbibigay na naman sila ng pagsambat pasasalamat sa Diyos. Napakalayo noon. From Obed-Edom to Jerusalem, kung ilang milya ang layo noon. But the word of the Lord says, kada 6 na hakbang, pang-7, nag-aalay sila, nagpupose sila para magpasalamat sa Panginoon. Ang tagal na biyahe na yun, Brother Bro. Ang tagal ng biyahe. Ilang milya, Pastor? 6 na milya mula kay Obed-Edom hanggang doon sa Jerusalem. Ilang hayop ang kinatay nila kada 6 na hakbang upang ibigay lang ang pasasalamat at pagsamba sa Diyos.
Matagal yun, mga kapatid. Pero ginawa ni David yan. Verse 14, kindly. At nagsayaw si David Sumasayaw si David ng ano? ang kaniyang buong lakas Buong lakas. sa harap ng Panginoon. At At si David ay nabibigkisa ng isang ebon na lino. then, Sa gayon iniahon ni David at ang buong sambahayan ng Israel ang kaban ng Panginoon na na may hiyawan at may tunog ng pakaka. tinravel nila ang Ark of the Covenant ng may kasiyahan, may hiyawan, may tugtugan, at may sayawan. Habang binabiyahe yung Ark of the Covenant, walang sawa ang Israel, walang sawa si David sa kakasayaw, kakapuri, kakasamba, mga kapatid, sa Panginoon. Ginawa nila yan. Verse 16, kindly. At naggagayon sa pagpasok ng kaban ng Panginoon sa bayan ni Nang David. nakarating na ito sa bayan sa Jerusalem. Then, Si Mical na anak ni Saul ay tumingin sa dungawan yung asawa ni David, si Mical, anak yan ni Saul, na hari dati ng Israel. Anong ginawa ni Mical? at nakita ng ang hari ay naglulukso at nagsasayaw sa harap ng Panginoon Ay, at kaniyang niwalan ng kabuluhan siya sa kaniyang puso. ang asawa ni David na si Mical, anak ng haring Saul, nang makita niya yung ginagawa ni David, sumasayaw, lumulukso sa presensya ng Diyos, kanyang dinispay si David ng pasikreto. Listen, maaaring hindi alam ni David yung ginawa ng kanyang asawa, pero alam ng Lord yung nasa puso ng kanyang asawa. Pinagtatawanan niyang palihim yung ginagawa ng King David sa pagsambat, paglukso, pagpupuri sa Diyos. Pinagtatawanan ng kanyang asawa. Talo na tayo sa verse 20. Kindly. Nang magkagayoy, bumalik si David upang basbasan ang kaniyang sambahayan. At si Mical na anak ni Saul ay lumabas na sinalubong si David. At sinabi, pagkaluwalhati ngayon ng hari ng Israel, Praise God. maski naghubad ngayon sa mata ng mga babaeng lingkod ng kaniyang mga lingkod, Na, na gaya ng naghuhubad na kahiya-hiya ang siyang walang kabuluhan. sabi ni Mical na kanyang asawa, hari ka pa naman. Anong ikaw ay naghuhubad ng iyong kasukutan bilang hari? Naggaya ng kahiya-hiyang tao na walang kabuluhan. Sinaway siya ni Mical. David, hindi mo ba alam kung anong posisyon mo dito sa bansang ito, sa bayan ito? Hari ka. Pero yung pagkahari mo, hindi mo binigyan ng pahalaga. Anong nagsasayaw ka at nagtatatanong ka na parang baliw, na parang walang kabuluhan? Hindi naunawaan ni Mical yung ginagawa ni King David. Next verse, kindly. At sinabi ni David, At sinabi ni David kay Mical, may isang anak ng Panginoon na siyang pumili sa akin na hingin sa iyong ama at sa buong sambahayan niya upang ihalal ako na prinsipe ng bayan ng Panginoon praise God. sa Israel. Ang sabi, mga kapatid, ni David, yaoy ginawa ko para sa Panginoon na siyang pumili sa akin. Oo, ako'y hari ng Israel, pero nasa harapan ko ngayon ang hari ng mga hari na pumili sa akin. Kaya ako'y tutugtog, ako'y sasamba pa. Parang sinasabi ni David, kulang pa yung ginagawa ko, kaya tutugtog pa ako sa harap ng Panginoon. Para bagang sinasabi ni David, kulang pa nga yung ginawa ko, dagdagan ko pa. Maaring ako'y hari, pero ang nasa harapan ko ngayon, hari ng mga hari. Praise the Lord. Verse 22. At ako'y magpapakawalang kabuluhan pa kay Ano sabi Saul ni David? Ako'y magpapakawalang kabuluhan pa. Then, at ako'y magpapakababa sa aking sariling paningin. Ngunit sa mga babaeng lingkod na iyong sinalita ay pararangalan ako. kung ako'y kinakailangan mawalan ng kabuluhan, okay lang. Mabigyan ko lang ng karangalan ng aking hari.
Kung kinakailangan ako'y magpapakababa pa ako, mabigyan ko lang ng kaluwalhatian ang aking hari. Church, kung kontento na tayo sa simpleng pagtalon, kung kontento na tayo sa simpleng palakpak, praise God, hindi natin nauunawaan ang tunay na diwa ng worship. Worship is celebration. Pag sinabing celebration, mga kapatid, walang sayang kagalakang paglagyan yan sa puso ng isang tao. At dahil doon, dahil sa ginawa ni Michal, mga kapatid, tingnan niyo po yung next verse, verse 23. At si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa araw ng kanyang kapatayan. Praise God. Sinumpa siya ng Panginoon, hindi na siya nagkaanak hanggang sa siya'y mamatay, mga kapatid. Kaya, kung nag-worship ka sa Diyos, mag-worship na nga tayong totoo sa Panginoon. Ibigay na natin yung kalakasan, mga kapatid, sa Diyos. Ibigay mo lahat ng magagawa mo sa Diyos. Pagkat hindi mo ito ginagawa, sabi ni David, hindi ko ito ginagawa sa tao. Ginagawa ko ito sa Diyos. Yung taong nanalo sa loto, na tumama ng 200 million, do you think anong klaseng reaksyon ng pagbumuka mayroon siya? 200 million. Nanalo ka sa loto, bagamat hindi tayo tumataya dyan, bawal sa atin yan. Pero binibigyan ko ng halimbawa, kung ikaw yung tumamak, mga kapatid, ng 200 million sa loto, baka nagugulong ka dyan, mga kapatid, at naghihiyaw ka buong araw, buong magdamag, sapagkat on the spot, jackpot, tumama ka ng 200 million. Minsan hindi lang 200 million, minsan 700 million ang tinatamaan ng isang tao sa loto. Anong klaseng kasiyahan ang gagawin mo? Baka tawagin mo lahat ng kaibigan mo, kamag-anak mo, parientes mo, lahat ng mga malapit sa iyo, at ilibre mo silang lahat. Baka ipasara mo yung inasal at ang papasukin mo doon, puro kamag-anakan mo lang. Sa 700 million na mapapanalunan mo. Praise God. Worship is a celebration, mga kapatid. Celebration of what, Pastor? Celebration of the goodness of God in our life. Kaya pag naramdaman ko, mga kapatid, ang pag-ibig, pagmamahal, kabutihan ng Diyos, imposible hindi mo i-celebrate ang kabutihan yan na naramdaman mo, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Number 2, proclamation. 2 elements of worship. Celebration. Number 2, proclamation. An official announcement, a clear declaration of something. Kailangan, mga kapatid, hallelujah, matuto tayong mag-worship, sumamba sa Diyos. Why? Ito po, tatanong ko sa inyo. Kailan pinuproclaim ng Lord ang blessing sa iyo, sa akin, o sa isang Christian? Kailan pinuproclaim? Pinuproclaim ng Lord ang blessing sa time ng worship. Amen. Sinasabi ng Lord, dinideclare ng Lord, winiwika ng Lord ang blessing para sa iyo, para sa akin, sa time na ikaw ay sumasamba sa Kanya. That is why, when you worship God in spirit and in truth, meron kang kakaibang nararamdaman, sapagkat sa mga oras na yan, diyan pinoproclaim ng Diyos ang pagpapala sa iyo. What is your proof, Pastor? Anong versikulo at talata sa Biblia na pwede natin basahin na sa time ng worship, diyan pinoproclaim ng Lord ang kanyang pagpapala? We will read, praise God, hallelujah, Book of Zechariah. Let us read 14, 16 to 18.
At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na paroon laban sa Jerusalem Bawat bansa na pumunta ng Jerusalem, tuloy, ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari then, sa Panginoon ng mga hukbo upang at upang ipangili ng mga kapistahan ng mga balag. yung Feast of Tabernacle, pista ng mga balag, 17. At mangyayari At mangyayari ng ang sino man sa mga hanggan sa sa lupa angkan ng nasa lupa na hindi umahon ang sa hindi Jerusalem, umahon o sumamba sa Jerusalem. sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Praise the Lord. Ang sino mang hindi sumamba, ang sino mang hindi umahon, ang sino mang hindi pumunta sa Jerusalem, sabi ng Lord, sila'y mawawalan ng ulan. You know what? Ang ulan sa Bible speaks about blessing. In other words, when you worship God, when you praise His name, diyan pinoproklama ng Diyos ang pagpapala at ang biyaya, ang grasya, ang habag sa iyo. You celebrate the presence of the Lord. While you celebrate the presence of the Lord in heaven proclaiming His blessings to you. Kaya kung hindi ka sasamba, walang ulang darating. Kung hindi ka sasamba, walang pagpapalang darating. Kung hindi mo itataas ang pangalan ng Lord, walang pagpapalang darating. Why? Sa time ng worship, diyan din binubuhos ng Diyos ang pagpapalang lang na makanan. Praise God! Praise God! Praise God! And you know what? Hindi lang sa Kristiyano, hindi lang Kristiyano ang inuutusan. Verse 18, kindly. At kung ang angka ng Ehipto, ay hindi umahon at hindi pumaroon, simbolo ng mga unbeliever. Kung ang Ehipto hindi umahon, hindi pumaroon sa Jerusalem, tuloy, mawawalan din ng ulan, wala ding pagpapalang darating sa kanila. Ano darating? magkakaroon ng salot, Salot ang darating, tuloy. ay pinananalot ng Panginoon sa mga bansa na hindi magsisiahon upang ipagdiwang ang kapistahan. Kapag hindi mo ipinagdiwang ang kapistahan para sa Panginoon, kapag hindi ka nag-worship sa Lord, kapag hindi mo sinamba ang Lord, hindi blessing ang darating sa iyo, salot ang darating sa iyo. But when you worship the Lord, when you praise His name, when you exalt His name, blessings will come. The continuation of blessings will come. If you want blessing right now, worship the Lord. If you want healing right now in your body, worship the Lord. If you want revival right now, worship the Lord. If you want special anointing from the Lord, worship God. Whatever you want, whatever you need, whatever you want to receive from God, just worship the Lord. When there is no worship, there is no blessing. When there is no worship, there is no revival, no worship, no rain. You want blessing? Worship the Lord. You want revival? Worship the Lord. You want healing? Worship the Lord. You want something from God? Worship the Lord. The presence of the Lord is here right now. The presence of the Lord is upon our feet. Pwede mong sambahin ang Diyos ngayon. Pwede mong itaas